Ego. Manggugulo si Yasuke ng bahagya pero wala na siyang aabutan. Here comes the punish from Aurora. Medyo malalim kaya ata doon, Yasuke. Nakapwesto pa ang Aurora doon sa turtle. Tinawag si Barbiel. Sabay lipad ni Yue at sino makakakuha ng turtle? Walang iba, syempre, si Demon Kite. Hinahabol siya dito, nakita na nga siya ni Nino at makukuha din yung kill. Pero kapalit pa rin ang buhay no ni Nino. Sabay, barrel, flicker, pasok dito ang AE at mukhang kailangan yata lumayo ng Aurora. Pero sabi ni Light, may ulti na ako. Sabay, first down mula kay Yue. Palitan kung palitan, aksyon kung aksyon ang makikita natin ngayon. Magiging tablado na 3-3 pero anong ginagawa nyo dito? Huwag nyo kunin yung orange bomb ko! Sabay punish na naman! Nandun pala si Doming Kite! Hanap lang muna ng mga pwedeng kunin ng Aurora Gaming. Magkakaroon ng turtle. Sinimulan na to ni Doming. Maganda yung pwesto ni Si Alec. Alec ha? Okay. Nakaramdam. Nung binitawan ni Doming Kite, ba't papunta rin yung turtle? So may tao doon. Alam na ng Aurora Gaming Philippines na, teka, may nag-aabang dyan. Si Light ang naatasan para tumingin-tingin lang kung sinisimulan ba yung Lord. Wow. And now Arfi. Wow, Si si Doming Doming. Kite, napakatapang niya na pumasok doon. Pwede siyang ultihan pero hindi ngayon pa lang. Nandun yung traction balls pero isang ulti lang. Takas na at buhay. At ang call ngayon, wala nang ulti. Ayun na. Itong si RP, sabay first down. Kay Nino, bagsak ang isang membro ng Alter Ego. Tinawag pa si Barbiel, hinahabol ngayon ng Aurora si Yasuke. Papasok pa, mukhang hindi na. Focus na muna sa goal ang Aurora. Sila makakuha ng turtle pero tila ba babawi lang sa purple buff dito ang Alter Ego. Nakasilip din si Edward. Pero wala silang magagawa kundi hayaan na lamang ang Alter Ego na kunin yung purple buff ni Kuya Demon Kite. Tinignan na lang ni Edward na kunin yung purple buff pero tinignan na lang din naman ng Alter Ego na kunin ng Aurora yung turtle. Doming Kite nakatingin pa rin doon sa torre. Papasok si Alec, mananakap si Yue. Pero walang kasunod. Lalakaran lang. Nandyan pa si Demon Kite para mag-provide ng assistance. Tinawag si Barbiel. At ngayon mukhang delikado si Yue pero makakalipad pa rin palayo. Nawiwindang na yung Alter Ego. Ano bang gagawin natin? Kasi merong nagpo-push, merong lalaban, merong low hit. Habulin ba natin o hindi? Gulong-gulo na yung AE. Hindi nila alam kung saan sila unang sasagot ng problema kasi kahit saan mo tignan, nakakalamang yung Aurora. 3.4K, map control nandyan. Vision-wise, they have it. And kill score, lamang pa rin ang Aurora. So, in everything, in fact, si Hijumi lang yung nakakalamang when it comes to gold. Against dito kay Yue, pero may plano ang Aurora. Nakita si RP. Ayun na! Sa kanya masama. Sa kanya may masamang gagawin pero hindi pala kay RP. Kay Alec na lang pala. Doon biglang tumungo ang atensyon ng Aurora. Sabay rekta doon sa gitna. Walang magawa ang Alter Ego kundi dumipensa lang. Hindi sila makahanap dito ng paraan para sila ang kokontrol kasi lagi silang nagugulpi de gulat ng Aurora. Malaya pa rin si Yue, malaya pa rin si Doming Kite. Si Demon Kite, isang beses pa lang namamatay. This is very ideal if you are Aurora Gaming Philippines. Yung conditions nyo ng early game, you've met that as early as possible. And now, nagsasama-sama na nga na pwedeng kung sinong madelikado, ay meron palang kasama, Light, sumusubok. Si Doming Kite pa ngayon na. Nag-flinker at meron na silang first down. Previous fighter pa mula kay Edward. At si Alec ang nakita. Samantalang si Doming Kite, sariling trabaho na nga lang din. Nag-transform na ang transform. Kaso lagi delikado pa rin. Tinawag na yung mga hari dito pero walang paki doon. Ang Aurora Gaming, focus lang sila sa pag-arangkada. Isa-isa, bumabagsak ang Alter Ego. Ubos lahat ang membro dito ng AE. Aurora Gaming, masyadong mainit ngayon. And that's a triple kill para kay Mr. Consistent Legend Zero para dito sa Aurora Gaming Philippines, now sliding onto that Lord Objective. Akala ko delikado pa yung Aurora kasi nahuli sila sa loob ng King's Calling, ng Minzitar, pero lahat yun ininda, lahat yun sinustain lang kasi mas masakit naman talaga sila. Alam mo yung mahirap dito para sa Alter Ego? Akala mo lamang kayo? Pero dahil wala nang pake yung Aurora dun sa King's Calling, men, delikado talaga sila. Imagine, napakaganda nung eskinita na yon para sa AE. Oo, sobra. Pero walang pake doon yung Aurora. Kasi ganoon sila kalamang.
merong Lord, may vision pa. Anytime pwede naman silang lumaban dito, pero tinawag na naman yung King's Calling na gamit na naman dito ni RP at magkakahabol ang Aurora. Nandito na yung Bravest Fighter ni Edward at mukhang delikado na naman yata ang Alter Ego na iwan si Alec. Makakatalon, palayo. Unti-unting maghahabol ang Aurora sa ngayon pero sasabayan lang nila yung mga minions na parating. They took Dominic by surprise at successful sila doon. Namatay yung Freya, namatay yung gold lane ng Aurora. May Lord na kailangan depensahan sa top lane, napaputok na yung energy shields kanina pa. Ngayon na hindi naman na makaka-progress pa yung Lord, may ipit na lang yun doon. Pero for Alter Ego Esports, just to take down Dominic, they have to use almost everything. And that's what bothers me most. Kasi for Aurora Gaming Philippines, even Dominic alone can kill. Even Yue and Light alone, kahit silang dalawa lang, kaya lang pumatay. Pero for Alter Ego, ang daming resources para lang kuhanin ang members ng Aurora Gaming. Ganon sila ka-behind sa totoo lang. At ganon din kahirap i-pull off nung lineup na to, yung four fighters na kung saan sabihin na natin they have the sustainability, pero ang problema kasi saan din manggagaling yung damage. Kaya nga, nakita tayo ng mga setups, especially coming in from Alec, pero hindi enough yung follow-up nila. Kasi nga, kulang talaga sa damage output. But then again, really need to respect si RP dito. Siya talaga yung magiging problema, and that surprise na na-caught off guard doon si Dominic, okay pa. Diba? Sa ngayon. Sa ngayon. Pero ngayon na nakikita nating humahabol din yan sa mga golds, kailangan pa rin madaliin to ng Aurora Gaming. O kaya naman, hindi sila masurpresa kasi ang pwedeng sumurpresa, etong si Light. Nakatunog na nandoon si Light. May immortality. Sumetap na si Nino. Tinawag na si Barkiel. Tumalo na si Alec. All for nothing. Grabe, ang dami nilang binuhos doon. Samantalang yung apat na membro dito ng Aurora, nandun lang sa baba. Sila din naghahanap ng sariling gulo. Pero since wala silang nakita, kinabahan din actually yung Alter Ego na, pre, hindi yata pwedeng si Light Back muna tayo, pre. Di yata siya yung magandang target. Lord is up in 15 seconds. On the opposite lane ang pwesto ng Aurora. Nandoon at naghahanap ng pwedeng posibleng pick-off. And that would start with Light. Nasa kanya yung bola at kailangan niyang ipasa. One good target would be Hijime, knowing na wala namang Purify. Pwedeng hayatang kahit sino na. Sa lamang nila, parang okay lang kahit sinino pa. Napilitan na rin tuloy mag-transform into that turret form, into that cloud form. So alam ng Aurora, pwede nating simulan yung Lord. Alam na wala yung isang major setup na magmumula from Alter Ego, Demon Kite, Dominic Kite, minamadali ng Kite Brothers yung Lord. May vision na ngayon, nakita nila saan magagaling Alter Ego. Kung hindi yata muna mag-Lord, focus yata muna sa aksyon, sa gulo. At magkakabatuhan lang ng mga resources, pero kakalma pa rin ang Aurora. Dito malakas ang Aurora. Napilitan doon si RP. Ano ginagawa mo, boy? Bakit ka dyan nag-ulti? Kaya naman pwede nang kunin yung Lord. Ulti ka dyan! Burst nyo to! Burst yung Beetle! Binurst niya mag-isa! Kaya ngayon papalagka yung Aurora! Tumalon na si Edward. Tatalon din si Alec. Sabay pasok ni Nino. Bagsak si Demon Kai. At yung Lord, makukuha na yan ngayon ni Yasuki. Pero ang kailangan na lang gawin ng Aurora, ubusin na lang yung kalaban. Pero delikado yata sila kasi medyo nagkakawatak-watak na. At nandyan na yung damage na galing sa Alter Ego. Sa ngayon si Yui pa ang nakita. At siya'y mabibigyan. Kinakailangan tumakbo ni Kuya Light. Triple mula dito kay Hijime at si Edward na lang nakitira. Sabay pasok dun sa apat. Mukhang kaya naman daw niya pala. Ngayon delikado si Hijime pero magamit na rin naman siya ng Queen of Nature kaya mabuhay pa rin. Pero binubuhay pa rin. Kumakapit pa rin si Edward. Bumili na ng oras pero tila ba hindi mapigilan ang Alter Ego sa ngayon. Kahit mawala yung ultimate ni RP, okay lang daw for Alter Ego kasi kahit pa makuha o kahit pa lumaban ang Aurora sa Lord, papatayin na lang nila si Demon Kite. And that's what happened. They got that free Lord. Lord is marching down bottom lane. Napagamit na ng ultimate ito si Yasuki. Kailangan tumipensa ng Aurora Gaming Philippines. Alter Ego on the other hand, may kita natin dito na mukhang sasabayan nila ang Lord. Aurora Gaming, kailangan din nilang mag-isip kung kailan sila papasok sa mga team fights. Ganda na nung bait out nila kanina, pero hindi nila na-maximize yun. Sila pa yung nagkulat ng Alter Ego. At ngayon mukhang magsusurpresa ang AE.
Susubok yata ng isang magandang setup. Traction pulse, naman mula kay Alex, sera mula kay Nino. Ano magiging target? Si Doming Kai. Atrasan, Feather Airstrike. Nagamit na rin naman para lang makapagpalayo ng mga members. Wala na rin ultimate pala si RP. Ngayon, si Light nakatago, pero focus muna sa depensa. Ang Aurora Gaming dun sa baba. Kakatok lang din naman dito yung Lord na kasama ng Alter Ego. Definitely ganda pa rin ang pwesto ni Light. Ang kaso lang, hinahanap siya. Hinahanap siya dito ng Alter Ego, Okay. pero kailangan niya munang umuwi. Alam mo yung mga ganong, yung mga ganong position ni Light? Alam mo yung ganyan? Naalala ko nung Atlas pa yung ginagamit niya. Yung biglang manggagaling sa likod. Eh, yun din yung inaabatan ng Alter Ego eh. Yung setup na manggagaling sa kung saan, pumasok si Nino. Nandyan, set up, traction pulse, ginamit din, pero may C para magagaling kay Light. First down si RP, pasok na dito ng Aurora. Aurora! At sila naman yung mag-aabol. Nag-flicker in pa si Edward. Isa-isa na namang tumutumba dito ang tropa mula sa Alter Ego, pero hindi nahahabulin pa si Hijume kasi alam nilang sila na ulit yung lamang. Aurora Gaming pwede nang tumori dun sa gitna, pero anong hindi maghahabol? Sige, habulin natin. Habulin natin lahat ng mga miyembro dito ng Alter Ego hanggat ating nakikita. May Feather Airstrike pag ginamit. Tinawag pa si Barfiel pero wala nang pakido ng Aurora Gaming kasi focus na sila sa base. Endable ba? Kaya bang tapusin? Pumasok na si Doming Kai. Pero aatras din ang Aurora. Re-respetuhin nila yung Death Timers na malapit ng mabuhay ang mga miyembro ng Alter Ego Esports. 2 seconds for the Lord. Pwedeng ito na yung next target. Pero buhay ang 5 ng Alter Ego. Irerespeto pa rin to ng Aurora. Possible Lord Dance na naman ang makita natin. Pero gandang engage na nakita natin dito mula kay Edward as well as Light. Ibang klase rin talaga ang nagagawa dito ni Mr. Consistent. Kaya naman din consistent na nandito sa M-Series. Pero si Doming si Doming sa Teka lang. minimap. Naghahanap ng pwedeng sorpresahin. Ando na yung vision. Hinahabol Ano na? si Hijume. Pang-made out lang pala. Pero siya pa rin talaga yung target dito. Pina-first down. May mortality magpapop. At mukhang kaya pa rin siyang patayin dito ng mga tropa mula sa Aurora. At isa-isa na namang tumutumba ang Alter Ego. Nakadalawa na si Doming. Nakakuha din si Demon Kite ng isa. Ngayon si Alec na lang. Naghahabol dito kay Demon Kite. Pero walang pake. Si Kuya Demon, na smiling Demon will get the kill. At si Nino na lang mag-isa. Ubos na naman ang Alter Ego and Aurora. Mukhang gusto nang tapusin to. Mula sa likod dinaan, biglang may tumalon, bigla-biglaan, and it's Aurora Gaming taking